Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 10, 2025. Sabi po nung isang nanonood dyan, kung si Leni Robredo daw po ang nanalo noong 2022, nabawasan daw po ang mga korupsyon sa kasalukuyan. Hindi po yan totoo. Kung si dating Senador Antonio Trillanes nga, walang tiwala sa kanya, sasabihin pa natin na nabawasan ng korupsyon. Ano ang isa sa pinakamagandang ebidensya? Ang pagiging magkaibigan nila ni Sara Duterte. Never nating napakinggan si Leni Robredo na nagsalita, kondenahin ito pong pinagagagawa ni Sara Duterte, even ang mag-react sa impeachment laban kay Sara Duterte. Tapos aasahan ninyo, mawawala ang korupsyon. Saka ano ba karanasan ni Leni Robredo sa governance? Wala. Naging mambabatas lamang siya, naging vice-presidente, never siyang nanungkulan bilang local chief executive ngayon na lamang. Oo, nanungkulan bilang mayor ang kanyang asawa, pero hindi siya mismo ang nanunungkulan. Kaya wag nyo nang ikatwiran pa na kung nanalo siya, mawawala ang korupsyon o nabawasan. Kung hindi nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa malamang lulubog tayo patuloy sa korupsyon. Ngayon, itong walang tiwala kay Leni Robredo na si Antonio Trillanes, nagsampa na po ito actually ng kaso dito po kay Bongo nung nakalipas na taon sa Department of Justice. Ito nga po yung kasaysayan Trillanes files plunder complaint versus ex-President Duterte, Senator Bongo noong July 5, 2024 sa Department of Justice. Hindi na po tayo magpapakatagal dyan kasi sa tingin ko ito po ay mababaliwala na sapagkat sa ngayon iniisip na po ni Senador Trillanes na mag-file po ng panibagong kaso, plunder din, dito kay Senator Bongo at hindi na po sa Department of Justice kung hindi sa Ombudsman. Kahapon, formal na pong nagpanumpa sa kanyang panunungkulan bilang Ombudsman si Boying Remulla. Panoorin po natin ang balita. Nanumpa na si dating Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Sasalubong sa kanya ang malalaking kaso ng ilang maimpluwensyang tao at mga politiko. Kasabay ng kanyang panunumpa ang pangakong walang sisinuhin ang kanyang opisina. Narito ang agenda report ni Joach Malimba. With great power comes great responsibility. Ito ay para sa taong bayan to. So let's all work for the country. Kahit ano ba ang political leanings mo, let's work for the country. Yan ang panawagan ni Jesus Crispin Remulla matapos niyang manumpa ngayong araw bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. Sa pag-upo niya kasi sa pwesto, hahawakan ni Remulla ang ilan sa mga pinaka-kontrobersyal na kaso ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Kabilang dito ang mga nakabingbing kaso kaugnay ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa administrasyong Duterte, ang 10 billion peso worth of pandemic deals na nakubra ng kumpanyang Pharmally. Kabilang sa malalaking personalidad na konektado rito ang Pangulo mismo at sina former Health Secretary Francisco Duque, ang negosyante at kaibigan ni FPRRD na si Michael Yang at ito ang hindi talaga katanggap-tanggap yung Michael Yang, biruin mo, drug lord pala yan ayon sa investigasyon ng Quadcom, tapos naging miyembro pa ng administrasyon ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Saklap Sa bagay, sabi nga ng Quadcom sa kanilang report, si Rodrigo Duterte ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Kaya hindi na tayo magtataka pa na yung mismong drug lord di umano ay kasama sa kanyang gobyerno. At former PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na ibang sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon, may naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Kasama rin sa mga bubusisiin ni Remulla ang plunder and corruption cases ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng alleged misuse. Sa tingin nyo, kung naging Pangulo si Leni Robredo, mapapansin ito si Sara Duterte? No. Magkaibigan sila. Si Leni Robredo mismo ang umamin na sila ay magkaibigan. At yan ay binulgar ni dating Senador Antonio Trillanes at kasama na rin sa mga news clippings. Kaya wag nyo na kaming pasaringan pa na kung nanalo si Leni Robredo, yung mga kakamping dyan, mawawala ang korupsyon. Baka mas lalo lamang ito magpatuloy. Ang katotohanan kasi ngayon, bagamat sa loob ng 3 taon bago sinulong ng ating Pangulo ang paglaban sa korupsyon, at least may ginawa siya. Yung sa inyo, hanggang sa pantahan lamang kayo. Ito sinasabi ko, kung hindi nyo titigilan ang mga akusasyon, ang pag-atake sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kayong mga kakamping, kami kailangan ninyo Hindi namin kayo kailangan kung tutuusin dahil si Pangulong Bongbong Marcos, Pangulo na ng Pilipinas. Mga kakamping, bakit ganito ako?
Every now and then, nakakakita ako ng pagtirada kay Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga kakamping at dilaw. Tandaan nyo to, kung gusto nyong manalo si Risa Ontiveros, si Leni Robredo malabo yang manalo. Si Risa Ontiveros ang dapat nyong gawing pato. Pero kung gusto nyong manalo si Risa Ontiveros, tigilan nyo ang pag-atake kay Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, hindi kayo mananalo. Kakaunti lang kayo. Para manalo ang isang Risa Ontiveros, kinakailangan nyo ng pagsanib puwersa ng pula at ng mga kakamping at dilaw. Pero kung kayo lang mga dilaw at kakamping, di kayo mananalo, no? Kaya tigil-tigilan yan kung gusto nyo manalo si Risa Ontiveros. Pero ngayon pa nga lang, patuloy kayong umaatake kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng pagsisikap nito na labanan ng korupsyon, nananawagan ako ngayon sa mga kapwa natin PBBM supporter at kayong mga loyalista na palakasin natin ang ating puwersa. I believe kung magkakaisa lamang po tayo, kaya nating ipanalo ang isusulong na kandidato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang alyansa sa pagitan ng kakamping at ng mga pula kung patuloy silang titira kay Pangulong Bongbong Marcos. Saka isipin ninyo ito, merong isang dilawan na si Antonio Montalban, inuuna lang daw ang mga Duterte pagkatapos ang susunod ay mga Marcoses. Di ba nakikita nyo ba yon? Naiisip nyo ba yon na gagamitin lamang tayo kung sakasakali? Kaya wag tayo magpapagamit, no? Sa bagay, sabi nga nila, ang dilaw ay likas daw na traidor. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita. Ng kanyang confidential funds at ang mainit na usapin sa flood control scandal. Ani Remulla, posibleng within the next few weeks ng pag-upo niya sa pwesto, makakapag-file na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonel, na continuous trial talaga, para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral na matulog ng matagal itong mga kasong to. Maski ang issue ng accessibility ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, titingnan na rin daw ng kanyang opisina. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan. I-redact lang natin yung dapat i-redact sa data privacy. Tapos, syempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. May banat din si Remulla sa mga kritiko ng kanyang appointment at sinabing motivated lamang ang mga ito ng politiko. Saka isingit natin ito. Bakit ayaw nila mag-chairman sa Blue Ribbon Committee ang mga dilaw? Diba? Pagkakataon na nila ito. Kung talaga sila ay laban sa korupsyon, bakit ayaw nila maging chairman ng Blue Ribbon Committee? May tatamaan ba sila? Tama yung observation dito ni Professor Antonio P. Contreras. I cannot understand why Risa or Kiko would not want to chair the Blue Ribbon Committee. Lalo na si Risa na may track record na for conducting investigations. Why? Saka kung tingin ninyo santo si Senator Risa Ontiveros, aba, ang galing nyo naman, walang santong politiko. Yung pag-amin nga lang sa amendment or insertions, di niya magawa di ba? No other than former Senator and Senate President Franklin Drilon, former President of Liberal Party, admitted that insertion and amendments are the same. Walang pinagkaiba. Tapos inaatake nila si Anthony Taberna, no, for saying the truth. I side with Anthony Taberna. Wala akong pakialam kung DDS siya. But I side with Anthony Taberna for this matter. Bakit? Totoo naman Sila lang naman ang nangangatwiran, ang mga kakamping na ito nangangatwiran para kay Senator Risa na magkaiba daw ang amendment at insertion. Mga senador na nga nagsasabi. Sino paniniwalaan namin? Kayo? O mga senador? Senator Lacson admitted that almost all senators merong insertion noong 2025 ka. Kaya pala sinabi nitong si dating Senador Trillanes, ngayon Senador Lacson, na almost kasi 23 lahat merong insertions. Except yung dating Senador, ngayon Secretary ng DepEd, na si, mahirapan ako magsalita, na si Sani Angara. Excuse me mga tola. Tapos ito namang si Senator JB Ejercito admitted that all senators, including himself, merong insertions. Pero the thing is, maganda ba o mabuti ang insertions? Mabuti ito. It is legal as long as hindi nangungumisyon at walang personal interest ang proponent nito. Like JB Ejercito, walang personal interest, walang pangungumisyon. Si Senator Risa Ontiveros, bakit hindi niya maamin na meron siyang insertion? Ang dami-daming mga insertions. Good naman yon kasi maayos ang mga proyekto. Nakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit hindi niya maamin? Huwag niyo nang pangatwiranan kung alam niyo naman na tama yung sinasabi ni Anthony Taberna. No? Again, I don't like Anthony Taberna at all. Pero kung meron tamang sinasabi, pagtatanggol natin siya. Like yung ginawa sa kanya ni Maharlika, di ba? Dinadama yung mga anak. Particular yung nagkaroon ng cancer na anak niya, si Zoe. Dinamay ni Maharlika. Anong nangyari? Sinampahan ng kaso nitong si Anthony Taberna, si Maharlika. Tapos kayo mga kakamping,
galit na galit kayo sa mga DD sheets, sinasabi ninyo na ganito sila, ganoon, tapos kayo mismo isusumpa ninyo ang anak ni Anthony Taberna dahil lamang sinabi ni Anthony Taberna ang katotohanan na merong insertion si Senator Risa Ontiveros. Hindi nga maipaliwanag ni Senator Risa Ontiveros yung katotohanan tungkol dyan eh. Magkaiba yung BICAM insertions sa insertion or amendments lamang. Ang BICAM insertions, yun masama. Lalong-lalo na kung ito ay off the record. Pero kung insertion o amendments, katulad ng pinapaliwanag ni Senator Franklin Drilon, good yun. Basta makakatulong para sa ating mga kababayang Pilipino. At ganoon naman yung ginawa ni Senator Risa. Pero bakit ayaw niyang aminin? Ngayon balik tayo dito. Why Risa Ontiveros and Kiko Pangilinan ay ayaw tanggapin ang Blue Ribbon Committee Chair? Kung tutuusin, pagkakataon na nila ito. Di ba? Sa kauna-unahang pagkakataon, yung legitimate opposition na hawak ng Blue Ribbon Committee. E di imbestigahan nila ngayon ng Marcos Jr. Administration. Pero bakit ayaw nilang tanggapin ito? Anong meron? Nagtatanong si Professor Antonio Contreras at nagtatanong din si Top 1. Balik po tayo dito sa pakikinig sa balita. Tika, aniya, walang sisinuhin ang Office of the Ombudsman. Disclaimer lang ha, bakit ganito ako tumrato sa kakamping ngayon? Kasi tinuturing ko kayong kakampi actually eh. Sa panahon ng pakikipaglaban sa Duterte pero hindi ko matanggap na tinitira nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Yung hindi naman lahat. May mga kakampi natin dyan. Pero pag sinabing kakamping, nire-representan nyo yung kakamping community eh. May mga kakamping na patuloy ng tira kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos yung isang manonood dyan, sasabihin pa, kung nanalo si Leni Robredo. Uulitin ko, kung nanalo si Leni Robredo, walang Sara Duterte na na-impeach. Sigurado tayo dyan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maski kaanak, kaibigan o kakampi sa politika, hindi raw palalagpasin, basta may sapat na ebidensya. Una nang umani ng kritisismo si Remulla matapos maaresto ang kanyang anak na si Juanito Remulla III sa isang drug operation, ilang araw matapos siyang maitalaga bilang Justice Secretary. Matapos ang mahigit 2 buwan, acquitted ang kanyang anak due to technicalities. Ayon kay Remulla, kumpiyansa siyang walang gagawin ng kanyang mga anak na paglabag sa batas ngayong ombudsman na siya. Natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema nila. Inaasahan bukas ang first day of office ni Ombudsman Remulla. Yan ang aabangan natin. Ano? Yung mga susunod na araw, linggo, buwan, taon sa panunungkulan niya for 7 years. Sino-sino ang mga masasampahan ng kaso. Sana, kahit kaalyado ng kasalukuyang gobyerno, kung merong ebidensya, yun naman ang sinasabi ni Ombudsman Remulla, masampahan po ng kaso. And kaugnay po ng pagsasampa ng kaso, dito po kay Bongo, hindi na yung mismong balita ang re-reaction na natin. Kung hindi yung nag-react sa balita na si Undersecretary Claire Castro. Kasi bakit? May sideswipe siya rito kay Mayor Magalong bagamat hindi niya pinapangalanan. No? Tama naman kasi yung punto niya. Si dating Senador Trillanes, umaaksyon, nagsasampa na ng kaso. Yung isa, sabi niya nga sa previous vlog niya, paulit-ulit. No? Ang ingay-ingay lang. Kaya salamat dito sa video ni Undersecretary Castro at ipapahinga ko muna boses ko. Pakinggan po natin ang kanyang reaksyon sa balita. Ayaw tayo. Mr. Bongo, kaugnay ito sa bilyong-bilyong pisong government contracts na inaward umano sa construction companies ng ama at kapatid ni Senador Go. Sa On Point ng Billionaire News Channel, iginiit ni Trillanes na illegal ito. I'll be filing next week yung mga infra scandal nito ni Bongo na yung 7 billion. Mga clear. Isa lang ha. Ito ko. Ito, mga clear. Hindi ito investigador ng ICI ha. Hindi ito puro kwento ng kwento lang. Magpapala siya ng case. Sino tinutukoy niya dyan? Di naman papangalan ni Yusek Claire. Pero alam naman natin kung sino yung putakera ngayon. Putak ng putak, kuda ng kuda. Parang babae. Tapos ang tinitirada niya, isang babae. Si Mayor Magalong. Panay banat kay Yusek Castro. Hindi lang ako makapagsalita na maayos. Kaya tuloy muna tayo sa pakikinig dito. Masama pa rin ang pakiramdam ko mga tol. So you can see the difference. Kung gustong tumulong sa gobyerno, file na kayo agad. Ito. Di ba nireklamo nga niya si Mayor Magalong? Since 2022, alam niya na daw yung rocknetting. Pero hanggang ngayon, wala pa daw nasisampahang kaso. Nabanggit niya naman pala. O sige. Hindi sa akin galing yung mga klira kay Senator Trillanes. Diba? Na binigay niya, inaward niya sa kanyang tatay at kapatid. I see. Nakita nyo, I filed this case last year, long before pumutok pa itong mga scam na ito ngayon. Tama. At actually, pati sa frigate yung sa vessel natin, yung ship, alam ko meron siyang final, hindi ko lang alam kung ano na nangyari kasi from DOJ niya final.
Parang napunta yata sa ombudsman, natulog, di ko alam. Dapat malaman natin. Sa infrastructure projects, naghahanap tayo ngayon, di ba? Ito yung mga contract. Di ba, mga clear? Ito, may napakita ng pangalan. May tinutumbok. Kahit hindi siya nagkukwento na napakalawak na issue ng korupsyon, may tinutumbok. Di ba? Hindi tulad ng iba. Ang dami-dami alam. Ang dami-daming alam. Sabi, maraming alam. Pero di ko alam hanggang ngayon kung meron na siyang na-demanda o wala. Wala. Tapos may chismis pa nga dyan eh. No? Nakita ko to sa isang kakamping. Ito si Atty. Jesus Palsis, maayos na kakamping ito eh. May mga balahura lang talagang kakamping ka. Pero ito maayos ito. Ayon dito sa chismis. Saan ba banda yun? According to my Tweety Birds, kaya merong inimbestigahan dahil nabalitaan ng Malacanang na inoperan siya na pamunuan yung junta or transition council kung naging successful yung September 21 coup. At ang balita, open siya sa idea, kaya tsugi siya. Sino kaya tinutukoy niya rito? May mga nag-comment, magaling. Komento ni Atty. Jesus Palsis, salamat sa pagiging magalang. Balik tayo dito. Diba? Sinasabi na sino yung proponent na ito, sino yung nasa likod. Ito diretso eh. Kamag-anak, tatay niya, tsaka kapatid niya. First degree of consanguinity. Yan ang maliwanag na definition sa plunder law. Wait nga. Hanapin nga natin yan. Conflict. Di ba? Tignan natin. Ay, naku. Sige na. Plunder law. Natin. Ito ba yun? Office of the Ombudsman. Plunder. Hanapin lang natin. Konting-konti lang pero hindi ko naman ito kahabaan mga clicks. Kasi may babasahin pa tayong news. Okay? Definition of plunder. Natin yung conflict Prescription, 20 years. Diba? Ay, dito lang ba ito? Sana? Shall be guilty. Basahin na natin. Any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity, or consanguinity, o in-laws, o kaya Huwag ka manonood sa gago. Kasi pag nanood ka sa gago, mas gago ka. Anong pinagsasabi mong kundi nagsaminibang kasamaan at kadiliman? Kasamaan lang at kadiliman, iisa lang yun, Duterte. Huwag mong idamay si Pangulong Bongbong Marcos sa kagaguhan ninyo. Mga tanga din pala itong mga kakamping na ito eh. Kadugo mismo. O kaya business associates, subordinates, or... Dinedeklara ko ngayon sa aking programa na hindi nyo aasahan si Tapwa na susuportahan ng kandidato ninyo. No? Mga self-righteous kayo. Tama si Anthony Taberna sa kanyang sinasabi. Mga self-righteous, meron kayong mga moralidad. Pero ang katotohanan, wala rin naman. Ang hilig-hilig nyo sa pag-cancel culture. No? Doon lang sa katotohanan nagsasalita si Anthony Taberna. Tapos pati yung anak niya, idadamay nyo. Mga hinayupak ang mga ganong tao. Pero inyo, yung anak na nagpagaling sa cancer, idadamay ninyo. Kung hindi ba naman kayo mga gago? Or other, so pag nakipag-connive ka pala, kahit sabi mong staff ko ang kumuha niyan, staff ko nakipag-coordinate yan, pwede plunder. Bakit nga ba ang nasasampalan dati? Puro anti-graph lang. Diba? Wala akong pakialam kahit maubos sa mga kakamping dito. Hindi ko kayo kailangan sa programa ko. Mga hinayupak ang mga taong ganon. Bakit ako galit? Wala akong pakialam kay Anthony Taberna Pero yung pag tinatrato mo ang anak ng isang ama ng ganun, may anak din ako, hindi maganda yun. Ipapangarap ninyong mamatay yung anak ni Anthony Taberna? Mga walang hiya kayo? Kagaguhan yun. Accumulates or acquires ill-gotten wealth through the combination or series of overt or criminal acts as described in Section 1D. Section 1D. Ill-gotten wealth means any asset, property, business, enterprise. Saka wag nyo kami pagmalakihan. Ako, wala akong inaantay na politika sa hinaharap. Tandaan nyo to, mga kakamping ka. Kayo may kailangan sa amin. Ako, wala akong kailangan sa inyo. After 2028, pwede na ako magpahinga sa political vlogging. Naging pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Wala naman ako isusulong no? Sa totoo lang, pagod na rin ako sa pagpupolitika Pero hindi ko pwedeng iwanan ang pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas masarap mabuhay nang wala kang stress. Napaka-stressful ng politika. Tingnan nyo mga pag-uugali ninyo. Kaya kayo nagkakaganyan Mga feeling righteous, pero mga lumalabas sa bibig ninyo. Nagsalita si Anthony Taberna ng katotohanan. Hindi yung message ang inatake nyo kung hindi yung messenger. Anong kagaguhan yun? Or material possession of any person within the purview of Section 2 acquired by him directly and indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, or business associates by any combination or series of the following. Ito through misappropriation, parang hindi naman to. By receiving directly or indirectly, Buti na lang, nawala yung init ng ulo ko kasi may bago ng season ng Anya. Dami kong collection ng Anya dito, mga tol. Siguro mga worth 50,000 pesos tong laruan ko na Anya Yung Spy X Family. Ito.
Yeah? May panonoorin na naman kami. O kulay pink ang ulo ni Anya eh. Pero matino yan. Ha? Hindi ang gago. Katulad ng mga kakamping na nangangarap na mamatay ang anak ni Anthony Taberna. Nakaka-high blood kasi yon, no? Pero hindi nyo nag-message si Anthony Taberna tapos pati yung anak idadamay. Hindi naman lahat ha, pero nire-represent nila ang community ng kakamping. Sasabihin pa nila kakamping sila. Tapos papangarapin nilang mamatay yung anak ni Anthony Taberna. Sino ba namang gagong tao ang magsasalita ng ganun, di ba? Gago talaga pagka ganun ang sinasabi. Commission or gift, share, percentage, kickbacks, or dapat mapruto. Baka naman meron siyang pruweba. Kickbacks from any person or entity in connection with the government contract or project by reason of the office or position of the public office. Wala akong pakialam kung nagpapanggap na kakamping. Basta kakamping sila, no? Malapit ang halalan mga tol. Uulitin ko hindi ko kayo kailangan. Kami kailangan ninyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, Pangulo na ng Pilipinas. Kayo, nangangarap pa lang maging Pangulo si Senator Risa Ontiveros. O kaya si Leni Robredo. Kaya kayo dapat na nagpapakumbaba sa amin. Pero wala namang problema sa pagpapakumbaba. Huwag nyo lang atakahin si Pangulong Bongbong Marcos. Kung yung mga PBBM supporter at loyalista nga, di ko piniplis dito sa programa ko, kayo pang mga kakamping o dilaw. Kaya wala akong pakialam sa inyo. Sa 2028, pwede na akong matapos sa political vlogging. Pwede ako mag-content ng iba, mas malaki pakikitain ko. Sa totoo lang, meron ako nito. Kaya akong gumawa ng content na magba-viral kung tutuusin. Hindi nyo ba naiisip yon? Atake kayo ng atake? Ilang milyon ba kayo? Kaya nyo bang ipanalo si Senator Risa Ontiveros? Nang kayo lang? Malabo yun. Lalamunin kayo ng buo ni Sara Duterte. Tagaan nyo sa bato yan. Ako, sa tingin nyo, natatakot ako maging presidente si Sara Duterte? Hindi. Lahat tayo mamamatay. Pero sisiguraduhin ko bago ako mamatay, maayos na buhay ng aking pamilya. Kayo, di ba kayo natatakot mamatay? Ewan ko sa inyo 10 taon mahigit. Araw-araw gusto kong mamatay. Hindi ako natatakot mamatay. Ako, alam nyo lang kasaysayan ko sa buhay. Ang yayabang nyo kasi. Di kayo marunong magpakumbaba. Mr. Concern. Diba? Kaya lang kasi dumawa kasi yung posisyon niya. Kaya siguro malawak din yung pwedeng liability niya. Una, naging sapgo siya. Oo nga, go din siya. Bongo, sapgo. Naku, kapangalan pa ni Sec Go na lang si Sec Frederick Go. Si sapgo si Bongo. Okay? By obtaining, receiving, or accepting directly any shares of stock, equity, or other form of interest or participation, including the promise of future employment or any business enterprise or undertaking. By taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence. Pasok siya ba dito? Relationship kay Bongo, influence, syempre, malakas si dating Pangulong Duterte. Pasok ba yan dyan? Hindi natin alam. Saan pinasok ni Senator Trillanes. Diba? Okay? So, maraming action dito. Prejudice to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. O syempre, kung overpriced, tapos ghost project, o kaya substandard, dito tingin ko pa, dapat niyang ipalabas ang connection nito. Anyway, tuloy tayo sa news. Nakita ko lang yung plunder. Sige, tuloy. Una lang itinanggi ni Go na may kinalaman siya sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Okay, mga klip, basahin natin ito Ang dagdag. Pero syempre, una, kasi nga, kung lumaki ang posisyon, mas lumaki yung angas, influence. Naging presidente si Pangulo, naging ikaw ang sapgo, at tapos naging senador ka, hanggang gano'ng kalawak yung influence mo para makakuha at makagrab ang pamilya mo. Ito mga clear. This is 2024. 2018 pa pala. Report cited in plunder case against Roddy Duterte and Bongo. Kasama pa pala si Duterte. Pero mukhang binago. Former Senator Trillanes on July 5 filed a plunder. Okay nangyari dito. Grab cases against President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo in the Department of DOJ. Okay, ito yun mga clear. Complaint niya. So baka nadagdagan lang. Pero most probably ito naman. Okay? Showed how construction firms owned by the father and sibling of Senator Go cornered a number of projects in Davao, mga kakri. Yun na Davao region for at least a decade. Siguro ito mga kakri. Kung mayor si Duterte sa Davao City, tapos senator siya, Julalay lang siya at that time. At nakipagdasal ang kapatid niya, let's say sa Manila. Hindi walang influence. Baka pwede pa pero Davao region. Pero nung naging presidente ngayon, si Dati Pangulong Duterte, at naging senador siya, mas lumawak yung, hindi lang by region. Mas lumawak, di ba? Puntahan natin tong mismong interview kay I've known you for a long time. Ito tayo. Whoever is convinced the former president is in good condition, reason why his request for interim release should not be granted. Let's get on point with former Senator Antonio Sonny Trillanes. Senator Trillanes, welcome to the show, sir, and thank you so much for your time. Thank you, Ms. Vicky. All right, I want to start first with this Senate resolution filed by Senator Robin Hood Padilla, wanting to look into allegations or even claims that you were in The Hague and you were part of the welfare check on former President
Rodrigo Duterte. I understand, of course, sir, that you were in The Hague recently, but for the record, were you part of this wellness check, or welfare rather check? No, I was not part of that welfare check, and I categorically state that I did not meet with Mr. Duterte when I was in The Hague. As for that investigation, I welcome that. I am ready to... Inuulit ko, wala akong pakialam kung mas matino ang kakamping sa mga DDS. I take offense sa comment nila sa anak ni Anthony Taberna dahil may anak din ako. Kung hindi kayo nasasaktan sa comment na yon, ewan ko kung anong uring tao kayo. Maliban kung binata at dalaga kayo. To attend that hearing, however, we can save everybody's time and energy by simply asking the Vice President, Sara Duterte, because she regularly talks to her father over the phone on whether or not I visited him in his detention room. So they can easily clarify all these questions through that. And would you have any reason even to visit him? Because I understand they're quite strict over there. It's really just family and lawyers who can visit the former president. However, also, of course, members of the embassy or the consulate can do a visit or even conduct a welfare check on the former president. Yes, they can visit Mr. Duterte, and but it's limited to the relatives, lawyers, and even spiritual advisors. Okay. But they would have to get his consent on whether he wants to be visited. Was there even an opportunity or a time that you went to the embassy and asked to be part of this welfare check, sir? No, I didn't even try because I'm not. Wala akong pakialam kahit mag-unsubscribe kayo mga kakamping. Ubusin nyo lahat ng subscription nyo sa akin. Layas. Hindi nyo na kailangan pang mag-anunsyo, no? Nang ngayon, nayayabangan kayo sa akin. Porket hindi pabor yung sinasabi ko sa inyo. Gago naman talaga yung nagsabi na kakamping na yung anak ni Anthony Taberna dapat mamatay. Kung hindi nyo naiisip na kagaguhan yun, napakalaki yung tanga. Magsilayas kayo rito, mga kakamping at dilawan. Wala akong pakialam sa inyo. Even interested in visiting Mr. Duterte. That's the whole point. Okay. However, when I was there, I was able to get credible information that the complaints of VP Sara about Mr. Duterte being found unconscious on at least 3 incidents, these are not true. And it's easily verifiable by the custodians of the ICC detention center because they have CCTV cameras there, they have custodians there, orderlies there, and there's a medical team available inside the detention. Putulin niya natin tong ating reaction dito. Balikan natin yung live stream ni Anthony Taberna. Ha? Lalo kayo manggigil mga kakamping. Wala akong pakialam kung DDS si Anthony Taberna. Ha? Ang pinupunto lang natin dito kung ano yung tama, doon tayo. Pakinggan natin to, yung vlog niya. Yeah, we stand with Senator Risa. Ayan, yan po sabi niya. Kami ay tumatayo kasama si Senator Risa. Ayan, sabi po niya, mga kababayan. Okay po yan, maganda po yan. Ibig sabihin, kakampi sila. Ayan, kakampi sila. Nasa likod na, parang gano'n natin, nasa likod ka namin. O nasa likod mo kami, Senator Risa. Hindi lang po yun. Mas maganda po yung sinabi niya sa ilalim. Sabi po niya, we stand with every truth teller in this country. Nasa likod kami, tumatayo kami, kakampi kami ng bawat isa na nagsasabi ng katotohanan sa bansang ito. Sabi, sino ba ang ayaw nun? Congresswoman Laila de Lima. Eto pa, mas maganda to. We stand with Filipinos who demand honesty. Kakampi kami ng mga Pilipino na humihingi ng katapatan, not hypocrisy. Ibig sabihin, ayaw po nila ng hipokrito. Accountability, not alib. Sa mga nagsasabing hindi kakamping, ako hindi ako magsasalita dito na wala akong ebidensya. Pakita ako sa inyo. Hindi natin ugali rito gumawa ng kwento para lamang sa content. Napin ko lang medyo ilang araw na lumipas Saan ba banda yun? Dali lamang Hindi ko makita. Pero I posted it dito sa aking Facebook page. Live stream ni Anthony Taberna. May nag-comment. Dinamay ang kanyang relihiyon. I'm not an Iglesia ni Cristo. Tapos, dinamay ang kanyang anak. Sino ba naman ang hindi matutuwa? Sino ba naman ang matutuwa sa ganong komento? Hindi ito yon. Saan ba banda yun? Makita. Pero yun ang pinakanilalaman ng mensahe. At isang kakamping o dilaw ang nag-comment. Hindi DDS.
pinagtatanggol nga nila si Senator Risa. Paanong magiging DDS yun? Pakinggan muna ninyo si Anthony Taberna habang hinahanap. Vice, pananagutan, hindi palusot. Ayan, ako masayang-masaya ako nung nabasa ko po itong statement ni Congresswoman Laila de Lima. Madam Congresswoman, maraming salamat po sa statement nyo na ito. Mga statement na pampukaw sa isipan at damdamin ng ating mga kababayan. Tama po yan eh. Tama po kayo sa sinabi nyo na to. At ito po ay isang napakagandang pagkakataon, mga Madam Senator, para limi-limiin po natin kung ano ba ang nangyayari sa bayan natin. Opo, hindi po ba? Ang ganda po nung sinabi niya. To cut the long story short, ang sinasabi po ni Congresswoman Laila de Lima, ang gusto nila ay totoo. Ang gusto nila ay nagsasabi ng totoo. Gusto nila ay tapat. Ayaw nila ng ipokrito. Teka, ano ba ibig sabihin ng ito separate ito. Ito yung mga galawang dilawan na dahilan kung bakit hindi tayo dapat makipag-alyansa sa kanila. Sabi dito nitong Antonio Montalban, "So I would rather see this appointment opposite what Aimee and Marcoleta see. The end of the Dutertes is good for the country. Next, the Marcoses." Galing yan sa isang dilawan. Never tayo makipag-alyansa sa dilaw dahil alam na natin na kapag nanalo ang mga yan, susunod yan ang mga Marcos. Hindi nila paliligtasin ang mga Marcos. Partikular si Pangulong Bongbong Marcos. Ipokrito. Ano ba ibig sabihin na ipokrito? Tanungin nga natin tong si Gagel, para pare-pareho tayo ng pinanggagalingan. Ano ba ibig sabihin ng eto? A person who indulges in hypocrisy. Ang sabi dito, the story tells of respectable men who turns out to be a cheat and hypocrite. So, ito po palang ibig sabihin ng hipokrito, pinalilitaw na siya kagalang-galang. Nung pala siya hindi naman totoong kagalang-galang, kundi mandaraya. Ano po, mga kababayan? Yung sinasabi niyang siya'y matuwid, pero hindi naman pala. Yung sinasabi niyang sila'y malinis, pero hindi naman pala. Sinasabi niyang siya'y tumutuligsa sa mga mali, pero hindi rin naman pala siya tama. Hindi po ba, mga magulang at mga Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Congresswoman Laila de Lima. Opo, Congresswoman Laila de Lima. Tama po kayo. Kaya lang ang tanong ko, Congresswoman Laila de Lima, para kanino po ba yung inyong tinutukoy? Para kanino po ba? Hindi po ba? Baka naman meron kayong pinatatamaan dyan, Madam Congresswoman. Baka naman may tamaan kayo dyan sa sinasabi nyo, may magalit po sa inyo. Ano po? Baka sabihin sa'yo, Congresswoman, baka naman pwede maghinay-hinay ka dyan, Congresswoman. Baka tinatamaan mo tayo. Baka sabihin mo sa'yo. Bihira pati sa anyway, pinapunta ako. Pasensya ka na, medyo natuwa lang po ako. Tapos, babalik ko lang po ito. We stand with Senator Risa. Alam ko po kung ano yung tinutukoy nila na we stand with Senator Risa. Ano po, mga kababayan? Ang tanong, dudugtong ko na rin ang isa namang pahayag mula po kay Senator Congresswoman Laila de Lima. Ang sabi po ni Senator Laila de Lima, kung bakit sinabi niyang we stand with Senator Risa, ganito. Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw. Ako naman din yun din ang tingin ko kay Senator Risa Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw. Yun po ang sabi niya. Tuloy, pero hindi na po tayo nagugulat sa ganito karumi at kagarapal na taktika. Yan po ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima. Meron daw pong marumi at garapal na taktika. Malinaw, sabi niya, na ang mga nasa likod ng paninirang ito, meron daw po siyang nasumpungang malinaw at meron daw pong nasa likod. Meron daw pong nasa likod ng, paninirang ito. Meron daw pong nasa likod ng paninirang ito. Parang ang dating po, may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Hontiveros. At ay ang mga tinatamaan sa nalalantad ng katotohanan. So ang sinasabi po niya, merong effort, parang concerted effort para po siraan si Senator Risa Hontiveros at meron pong nagsususi doon at ang nasa likod daw po nun ay sino? Ang mga tinatamaan sa nalalantad na katotohanan. So yun po ang unawa niya. Tapos sabi po niya, pansin nyo ba, nalilihis na naman ang atensyon sa dapat nating tumbukin? Bukod kasi sa mga kasinungalingan, may bida-bida ring nanggugulo sa usapan. Markahan po natin sila at huwag magpadala sa kanilang mga tunay at makasariling pakay.
ang pagtindig natin kay Sen. Risa ay pagtindig natin sa integridad, katotohanan at pananagutan. So, in other words, yung po pala ang kanilang mindset, mga kababayan, with all due respect, Congresswoman Laila de Lima. So, ang sinasabi po pala ninyo, merong isang pagkilos, parang isang organisadong pagkilos o paninira laban kay Senator Risa, at merong nagsususi dito o merong nagmamanipula, at ito ay ang mga ayaw malantad ang katotohanan o yung tinatamaan ng ang totoo nun, kung meron man, ewan ko kung sino po yung tinutukoy nyo, pero ako kaya kong sabihin po sa inyo, Madam Congresswoman, na hindi po ako yun. Opo, hindi po ako kasama doon. Hindi po. Kung meron pong Sa totoo lang, pinalaki lang kasi ng ilang mga kakamping ang issue na ito. They take offense dahil ang tingin nila kay Risa Ontiveros, santa. Napakasimple lang nung naging statement niyan eh. Lahat ng mga senador may insertions. Kaya nagulat siya, pati pala si Senator Risa Ontiveros may insertions. Wala namang mali siya doon. Kayo lang ang nagbigay ng mali siya. Bakit may ginawa ba si Senator Risa Ontiveros? Para isipin niyo yun? Kung wala siyang ginawa, dapat walang mali siya doon. Sabi nga ni dating Senador Franklin Drilon, parehas lang ang insertion at amendments eh. Ang dami naman talagang mga proyekto. Kaya nasasaktan kayo kasi totoo na may insertions. Hindi naman sinasabing masama yung ginawa ni Senator Risa. Ang insertions, mabuti. Kayo lang ang nag-iisip na masama ito. Kapag ka nangumisyon si Senator Risa, doon na yung magiging masama. Pero hanggat walang pangumisyon, hindi masama yun. Tuwiran na gumagawa ng paninira, sabi nyo ay may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Ontiveros. Kung meron man, hindi po kami kasama doon. Hindi po kami kasama doon. Isa lang po ang sinasabi natin at sakayo po kami doon sa una yung binanggit kanina, Madam Congresswoman, na na ayaw natin ng hipokrito, ayaw natin ng nagmamalinis, ayaw natin ng self-righteous. Pero hindi naman pala, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ayaw nating pare-pareho nun. Alam nyo, kung saan-saan na nasuot itong usapan na to eh. Pero bibigyan ko kayo ng konting background, mga kababayan. Bibigyan ko, of course, meron ba akong sasabihin dito na uunawain o pakikinggan ng mga sadya namang mga galit na sa akin noong pa. At pangalawa, siguro hindi na mababakbak ang kanilang isip at damdamin sa kanilang paniniwala tungkol po sa kay Senator Risa Ontiveros. Wala naman tayong masamang tinapay doon. Pero as a backgrounder, mga kababayan, uulitin ko na naman. Nagsimula po ito nung ma-interview si Senator Ping Lacson. Sa mga nagsasabing may mali siya, pakinggan nyo ito. Ito kasi talaga yung chronology of events, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi naman ito out of nowhere na bigla na lamang o nakaplano talaga na ibalita. It is an spontaneous reaction sa isang interview kay Senador Lacson. Kung dapat nga may sisihin kayo rito, mga kakamping, si Senator Lacson dapat yun. Siya yung nagsabi. Na-interview po si Senator Ping Lacson noong nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, September 28. At sinabi po niya, almost all senators, yun po sabi niya, almost all senators, ay meron daw pong insertion. Natin tong, ito po, tingnan natin yung parte ng report na yun. Dali lang po Ito po yung umpisa ng lahat ng yan eh. Hindi ko lang mawari kung bakit nabalikuan lahat. September 28, ABS-CBN News, Lacson, almost all senators in the 19th Congress inserted. Halos lahat nagsingit. Ginamit po niya yung salitang insertion. Ang siningit daw ay magkano? Around 100 billion worth of items sa 2025 budget. Alam niyo, nakausap ko si Senator Ping Lacson tungkol dito. At ito, nakita ko na. Ang haba eh. October 5 ko pala pinost yun. I was watching live streaming nitong si Anthony Taberna and someone posted a comment during that live stream stating, quote-unquote, for the record, that is Mali Saison, itong nakikita ninyo. And ito yung kanyang naging statement. Ang sinabi mo, insertion ng flood control. Sinungaling ka. Sa tingin ninyo, DDS ang magsasabi nito? Ipagtatanggol si Senator Risa Ontiveros? Sino magtatanggol dito? Alangan naman PBBM supporter, loyalista, lalong-lalo na DDS. Sa word ng mga DDS, sinusuka nila si Risa Ontiveros. Kaya either dilaw or kakamping. Sinungaling ka. Ito na ang pinaka-worst dito. Nagsisimba ka pa, pati relihiyon dinamay. Nagsisimba ka pa yan,
babawian ni God anak mo niyan. Naku ng teteng na yan. Diba? Bakit ako nagje-generalize? Bakit kayo? Tinatawag niyong pulawan kami. Mga kakamping, huwag na kayo manood sa akin. Masasaktan kayo mula ngayon. Naka-attack mode ako ngayon. Hindi ko kasi matanggap na sa kabila ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pilit kayong self-righteous. Ang nananahimik ng si Leni Robredo, hindi nga tinitira si Pangulong Bongbong Marcos, pero ginagamit nyo siya para tirahin si PBBM. Di kayo nag-iisip. Di nyo ba napansin yon? Yung iniidolo nyong si Leni Robredo, tahimik lamang nang nagtatrabaho ngayon, hindi namumulitika, pero kayo, patuloy kayo namumulitika. Dinadrag nyo ang pangalan niya. Kala ko matatalino kayo. Ngayon, nasasaktan kayo. Sinasabi nyo, wag i-generalize. Bakit kayo? Yung pagtrato nyo sa aming mga PBBM supporter at loyalista. Eto, meron tayong bisita rito ng abogado, si Attorney Reyes. Ano ang kanyang komento? Pakita ko sa inyo, ha? Hindi ako gumagawa ng mga eksena rito. Naging bisita pa natin to rito. Sabi ko nga sa inyo, kung ang mga PBBM supporter at mga loyalistang manonood ko, hindi ko piniplease sa programa ko. How much more kayo pa? Ano ang sabi ni Attorney Reyes dito? Sabihin nyo ngayong hindi kakamping si Attorney Reyes. Ewan ko kung anong dahilan nyo pa para sabihin nyo hindi siya kakamping. Pakinggan nyo muna si Anthony Taberna. Nagkasundo po kami, kaya almost all ang kanya ginamit, sapagkat meron pong isang senador noong 19th Congress na hindi... Sabi niya, ng isang kakamping na abogado, mag-move on na daw at huwag nang balikan ng 2022. No, not unless ma-accept ang ma-realize nyo ang maling desisyon. We won't be able to move forward kasi we will be committing the same mistakes over and over. Acceptance is the key. Maling desisyon ang pagboto kay Pangulong Bongbong Marcos? Tapos kayo, tama desisyon nyo dahil binoto nyo si Leni Robredo? Na naging parte ng sabihin nyo ngayon kung hindi kakamping itong binabasa ko, ha? Ng 2025. Sino po yun? Sino po yun, mga kababayan? Si Senator Sani Angara, sapagkat siya po ay nai-appoint na DepEd Secretary. Sa madaling salita, mga kababayan, sa madaling salita, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, pag inalis mo si Sani Angara, lahat ng senador ng 19th Congress ay may insertion ng 2025 budget. Kasama po ba si Senator Risa Ontiveros? Pero si Attorney Reyes, hindi ko inaatake ang kanyang pagkatao. I attack the message. And I can talk to him right now. Meron akong personal communication sa kanya. Meron akong messenger thread sa kanya. Hindi ko siya inaatake. Huwag niyong atakihin kasi ang tao. Doon lang tayo sa mensahe. Pero sa lahat, kasama po ba siya? Pagka tinanong mo tong mga kakamping na matigas ang ulo, sasabihin na, hindi kasama. Si Senator Ping Lacson na may sabi niyan eh. Si Senator Ping Lacson po. Kaya kung ang pinag-uusapan natin dito dapat yung awayin, bagamat okay lang din naman na awayin niyo po ako. Okay lang din naman na pero awayin niyo naman. Sa later part ng live stream na ito, magiging fatherly na ang datingan dito nitong si Anthony Taberna. And naunawaan ko siya. Kasi pagka may mga mensahe tayong hindi nag-aagrihan sa isa't isa, ang pinaka-basic dapat, yung mensahe ang atakihin natin, hindi yung messenger. Ngayon, kung hindi na natin matiis at messenger nang inaatake natin, which is mostly ganun ang nangyayari, but please, huwag niyong idamay yung mga anak. Dito, ang dami nang dadamay sa anak ko. May mga pagkakataon pa nga na kine-curse nila yung anak ko Pero di ko nalang pinapatulan. Kasi na iba sitwasyon ngayon, may sakit ako. Wala ako sa mood. Tapos kanina, hindi naman dapat natin magiging topic ito. Ang ibubungad ng isang kakamping na nanonood sa atin, kung si Leni Robredo ang nanalo, nabawasan sana ang korupsyon ngayon. Nag-twist lahat ang topic natin. Sabi ko nga sa inyo mga tol, pag ako'y umupo sa camera, hindi ito planado. Oo, nagpe-prefer ako ng mga materials para lamang mapabilis yung pagseset ko ng idea sa inyo. Pero I can navigate sa ibang mga topic kahit instantly, katulad nung nangyari ngayon. Kung hindi kayo nag-trigger sa akin, yung Erwin Barela na regular na nanonood sa atin, lagi pa nung banat sa programa natin, counting the subscribers count ng YouTube channel natin, close to ganito, ganyan. Kaya kilala ko siya. Tapos biglang magko-comment ng ganon. Ngayon, ipagtatanggol nyo, hindi kakamping. Uulit-ulitin ko to sa inyo, mga dilaw at kakamping. Wala nang mawawala sa akin, in particular sa politika. Si Pangulong Bongbong Marcos mananatiling Pangulo sa paniniwala ko hanggang June 30, 2028. Hindi ko tinitingnan kung sino ang susunod na Pangulo. Wala akong pakialam doon. Kayo may pakialam. Sinusulong ninyo either si Leni Robredo o si Risa Ontiveros. Hindi nyo ba naiisip na dapat kayo yung nakikiusap sa amin? Lalo sa akin? Kung ayaw nyo ng pakiusap, hindi nyo ba naiisip na dapat kahit paano binobola nyo dapat ako para kampihan kayo? Kung ayaw nyo ng pambobola, hindi nyo ba naisip na dapat manalo kayo sa 2028? Kaya dapat lahat ng suporta na makukuha ninyo, dapat makuha ninyo. Kaso hindi kayo nag-iisip ng tama.
Instead, nasama-sama natin labanan ng korupsyon, pilit ninyong binabalikan ng nakaraan at sinisisi pa kung bakit binoto si Pangulong Bongbong Marcos. Mga anak ng teteng din kayo eh. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Bye for now mga tol.